At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Si Department of Justice Secretary Boying Rimulya ay kasalukuyang nag-aagaw buhay sa isang ospital matapos tamaan ng atake sa puso. Habang ang ilang pamilya at malalapit na kaibigan ay nag-aalala sa kalagayan ni Rimulya, may mga netizens naman na hindi na itago ang kanilang reaksyon. Ang iba ay nagpasalamat sa karma. Ayon sa kanilang mga komento, ano nga ba ang tunay na nangyari? Ayon sa mga impormasyong nakalap mula sa mga kapwa politiko at mga kaibigan ni Rimulya, ang atake sa puso ay nangyari nitong nakaraang linggo. Ang kanyang kalagayan ay ikinukonsidera pa ng mga doktor bilang critical kaya siya ay agad na isinugod sa isang private hospital sa Metro Manila. Hanggang sa ngayon, walang opisyal na pahayag mula sa pamilya ni Rimulya hinggil sa mga detalyeng may kaugnayan sa kanyang kondisyon. Ngunit ayon sa mga malalapit sa kanya, patuloy siyang inoobserbahan ng mga doktor. Samantala naman sa social media, hindi pinalampas ng mga netizens ang insidente. Ang ilan sa kanila ay pinahayag ang kanilang kasiyahan sa nangyari na tinawag nilang isang uri ng karma. Matapos ang ilang mga kontrobersyal na pahayag at desisyon ni Rimulya sa kanyang tungkulin sa gobyerno, naging tampok siya sa mga balita pati na rin sa mga social media posts. Isang bahagi ng netizens ang nag-express ng kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng hashtag na may temang karma at Karma Strikes Back. Para sa mga hindi pamilyar, si Boying Rimulya ay naging bahagi ng mga kontrobersya sa nakaraang mga taon, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa mga desisyon niyang may epekto sa mga mahihirap at marginalized sectors. Isa na rito ang kanyang mga pahayag hinggil sa isyu ng human rights at drug-related deaths. Hindi rin pinalampas ng marami ang mga hakbangin niyang di umano'y pabor sa mga interes ng ilang malalaking negosyante na nagbigay daan sa mga batikos mula sa mga kritiko. Kaya naman hindi rin nakapagtataka kung bakit marami ang nagpapalabas ng kanilang opinyon online. Subalit, hindi lahat ay pabor sa mga ganitong uri ng reaksyon. Ayon sa ilang eksperto, ang karmic na pananaw o pananaw ng paghihiganti ay hindi dapat tamasahin sa ganitong mga pagkakataon. Ayon kay Dr. Jose Mercado, isang eksperto sa etika at moralidad, bagamat marami sa atin ang may mga hinanakit o sama ng loob laban sa mga politiko, hindi tamang magdiwang o magpasaya sa kalagayan ng iba lalo na sa oras ng kanilang paghihirap. Dagdag pa niya, mas mainam na magsanay tayo ng empatya at pagpapatawad kaysa ang magbigay tuwa sa kalagayan ng isang tao na nagdurusak. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagkakaiba-ibang opinyon, nananawagan ng ilang mga leader, relihiyoso at political analysts sa publiko na ipagdasal na sana gumaling si Rimulya at magpatuloy ang kanyang buhay. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakataong ito ay isang paalala sa atin na sa huli ang kasalusugan at buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa anumang personal na isyo o politikal na alitan. Huwag daw nating kalimutan ang kalahagahan ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Hanggang ngayon, patuloy ang mga pagdarasal para sa kaligtasan ni Boying Rimulya. Sana ay magbigay linaw ang mga susunod na araw sa kanyang kalagayan. Ang tanging ating magagawa ngayon ay magdasal at magpakita ng malasakit sa oras ng pagsubok. Samantala, patuloy naman ang reaksyon ng mga netizens at tiyak na ang mga susunod pang mga kaganapan ay magiging tampok sa mga balita. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aking mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Breaking news tungkol sa kalagayan ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Nako, di ba bago lang siya na operahan triple heart bypass? That was 2 or 3 months ago. Tapos biglang tumahimik, wala nang balita sa kanya. Ito, mga puting ahas ni Fair Lady Maharlika, pasabog na naman. Ongoing pa ang live stream ni Maharlika at ako, commit na ko agad. Pakinggan natin, pasabog ni Madam Maharlika. Ito, yung mga nangyayari sa taong bayan. Kasi dapat, sa Lume, sa Lume Paksal, dapat itong mga taong nasa gobyerno, na mga kawatan sa kaban ng bayan, na nagsasaid sa inyong pinaghirapan natin lahat, dapat sila ay maging responsable at transparent. Kasi, mga palangga, kinonfirm natin at ni isa sa mainstream media or sa social media, I believe, wala pang nag-uulat na si Rimulya ay inaratay pala. Hindi naman tayo nag-wish
pag minsan, out of kapulburan na nila, nag-wish din tayo ng bonggang-bongga ng mga bagay-bagay na minsan, ayan, sabi ni John Carlo, taray may ads na matagal na may ads ang 2 taon na yan palangga. Nahuhuli ka na sa baka. Yung ating Segway, model nga ako dyan. Anyway, sabi ni Helen, sabi yung patay na ba si Bonjing with that? I don't know. Pero confirm po, 2, actually 3 tao ang pinagtanungan natin na ayon sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa St. Luke's Hospital for 3 weeks. Actually, hindi lang sure kung which is which. Inatake ba siya sa puso or yung CA? You know what I mean? Or, yun, lahat naman tayo machuchugi, okay? Wala namang makakaligtas. Diba? Lahat naman tayo babawian ng hininga. Okay? Basta make sure na bago ka bawian ng hininga, magbango yung hininga mo. Diba? Dapat di makiyohoy, di mo isyotok. Kasi, Ito, so 3 weeks nakaratay St. Luke's si Secretary Boying. Kaya tahimik eh. When was that? Yung nag-leave siya ng 10 days dahil may bara na sa kanyang puso. Naging successful naman ang kanyang operation. Kaya lang nagbalik agad sa trabaho. Sa dami ng stress, trabaho ng SOJ. Ano pa yung nakadagdag stress sa kanya? Yung interview ng mga Banatero Brothers kay DG Bantag, 2 beses interview na ako. Siguradong galit na galit si Boying doon. At yun, nakadagdag stress sa kanya. Then, ano pa? Daming stress sa trabaho ng SOJ. Yung ICC. Yung ano pa ba yung mga lalo na yung ICC dahil siya ang last na narinig ko sa kanya nagsasalita is when was that? 3 weeks ago. Sabi niya pupunta siya sa kakausapin niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at magtatanong ano ba talaga ang earlier pronouncement ng Pangulo. Wala nang jurisdiction, wala nang pakialam ang ICC sa atin. Mamaya, ang Congress, House of Representatives, kaliwat ka ng mga resolution urging the Philippine government papasokin ng ICC. Sabi ng Pangulo, we'll study, pag-aralan natin. Di ba nakakalito? So, litong-lito rin si Secretary Boy. Yun, yung huling balita ko sa kanya. After that, wala na. Tahimik. Again, ito, salamat sa mga puting ahas ni Madam Marlia. At nalalaman natin ang mga nangyayari sa loob ng gobyernong ito. Paano na lang kung walang puting ahas? Yung balikan natin yung issue sa Lindol, Marawi bombing. Yun pala, nag-attend ng kasalang Pangulo. So, nasobrahan ang lipay-lipay sa kasal. Grabing tulog. Nasaan ang Pangulo? Wala, tahimik. Nalaman na lang natin, nag-attend pala ng kasal. Grabe. Tapos, i-announce pa ng PCO na COVID. Kanina yung may bago lang na upload na vlog yung tumawag sa akin na top official ng AAP, hindi ko babanggitin pa. Nabanggit din niya yung PCO na yun kasi ang usapan namin peace talks sabi niya, sir, ang PCO sabi ng ganito. Sabi ko, I'm sorry, sinungaling ang PCO. Wala na akong katiwa-tiwala sa PCO. Ano ba yung programa nila this year lang na labanan natin ang fake news? Number 1 na purveyor ng fake news, PCO. Sayang lang,
ba, billion, 2 billion ata ang budget ng PCO. Walang ginagawa kundi magsinungaling. Anyway, balik tayo sa issue dito kay Secretary Boying. Tahimik. Hindi ba ano yan? It's the right of the people to know. He's a government official. Sinisilduhan siya ng taong bayan. Kung nakarating sa ospital, bakit hindi natin alam? So ano ngayon? May OIC, SOJ ba? O siya pa rin? Magulo eh. Ito ang problema sa gobyerno ito. Kulang ng transparency. Daming mga inililihim. Paano na lang kung walang maharlika? I can just imagine kung walang maharlika sa SASO at yung iba pa na mga nag-i-expose, Crescent, Laurita Chu. Tapos walang social media, wala. Blinded ang taong bayan. Uto-uto tayo. But because of social media, because may nag-iisang Maharlika, Generala Maharlika, sino pa ba yung mga, another Gabriela silang Maharlika. Ito, sina Ka-Eric, Rabado, yun yung mga bagong bayani na nagsasalita, nagtatanong, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ng Speaker of the House? Mga ganun lang ba? Kasi may mga puting as nagre-report eh. At si Ka-Eric bilang anchorman ng SMN sa programa, wala namang masama doon na pakitanong. Ang text ng source, ipakitanong. Speaker of the House, kung totoo ba ito? 1.8 billion ang gastos Nagtatanong lang tapos ikinulong. Ganyan na kaano ang itong ating gobyerno. Digital martial law bang tawag doon? Wala na. They are curtailing the freedom of the press. Buti na lang at lumalaban ang mga social media warriors. Labanan sa social media talaga. Kasi yung balita ni Sasaso, grabe na ang mga vloggers ngayon na dumidepensa kay Tamba. Na itong mga vloggers, ang content nila iba. Hindi itong political content. I don't know kung ano yung mga content nila. Bigla na lang nag-create ng account tapos yun na. Sinusuportahan si Tamba at binabati ko si Titi Sara. Yun. Yung labanan sa social media. Ito ngayon, Maharlika, ang bilis ng kanyang mga puting ahas. So, tama yung sabi ni Marika, we are not wishing for anything bad for Secretary Ringgoy. May pamilya na nagmamahal sa Secretary Ringgoy. Ako, personally, I'm praying na sana makarecover gumaling at ang aking unsolicited advice, pag makarecover siya kagad, kung pwede, huwag na lang munang magtrabaho as SOG dahil napaka-stressful. Once na operado ka na triple heart bypass, mahina na ang resistensya, ang immune system. Bibigay at bibigay talaga ang kailangan niya ng complete rest. So, Secretary Boying, maawa ka sa inyong pamilya. Sure, may mga apo ka na sa spend time with them. Kakatawa naman yung sabi ni Madega, bago tayo malagutan ng hininga, dapat mabango ang iyong hininga. Ang aking spiritual to, lahat tayo is kukunin ng Panginoon. Bago tayo kunin ng Panginoon, sito na yung, kasi we were once enemies of God. In review lang. Originally, langit tayo. Kaya lang nagkasala. Si Adan at Eva nagkasala tayo. Pinalayas tayo ng Diyos. Enemies. So, paano tayo makabalik sa ating original na tahanan sa langit? Dapat magkaroon tayo ng reconciliation with God. Peace talks. Tapos na ang peace talks between God and man. May mediator.
There is only one God and one mediator between God and man, and that man is Jesus Christ. Kaya may Christmas season tayo ngayon dahil ang batang Jesus na naipanganak, namatay, nabuhay muli para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yun na. Final peace agreement with God. Tanggapin mo ang ebanghelyo, ang gospel, ang good news ng Panginoong Hesus, yung kapatawaran. A. Accept that you are a sinner. B. Believe. Maniwala na nabuhay at namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa complete kapatawaran ng iyong kasalanan. C. Habang humihinga pa tayo, habang buhay pa, commit, surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Pag nalagutan tayo ng hininga, no problem. Diretso tayo sa langit dahil yun ang gusto ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. God bless you, Secretary Remulla. Sana gumaling ka kagad at magpahinga ka muna. Ibigay na lang sa iba yung DOD na yan. Okay, yung mga topics nila, dito ako mag-focus yung Kasi, ang ganda yung idea ni Roy na interviewin niya. Original lang niya na interviewin si Sasasot and Maharlika kasi sila ang may direct contact o experience kay First Lady Lisa. Ang naging sentro ng usapan nila si First Lady Lisa, naging pulutan. By the way, ito in how many hours? 18 hours, 100,000 views. Madadagdagan pa ito. Baka in 1 week, mga 500,000 ito. 500. So, ang daming nanonood. Ako, ito, mahaba-haba 1 hour, 50 minutes. Hindi ako mahilig manood ng ganyang mahaba. Kailang kahit 3 hours, basta ganito, yung very informative. Okay. So, mag-react ako doon sa unang bakit nagkatagpo si Sasasot at First Lady Lisa, ganoon din si Maharlika. Doon ako na focus ng pansin yung first impression ni Sasasot and Maharlika kay First Lady Lisa. Mabait, very sweet and mabait. Ganon ang impression nila. Relating it to me, ganon din ang impression ko noon kay First Lady Lisa. In fairness, sabi ko, naku, napakasimpleng babae ito. Noong kampanyahan pa, hindi siya parang mahiyain, gano'n. Ayaw niyang nag-ano sa media. Sabi ko, wow, ganda ito. Yung pala, wala. So, pare-parehas tayong nabudol. So, ang tanong, bakit nagbago? Bakit nagbago? Kasi very sweet nung una. Impression nila, talagang mabait. Sabi nga ni Sasasot, tingin niya magiging abogada ng mga inaapi. Yan si Atty. Lisa once na nag-First Lady siya. Ito naman si Maharlika, grabe. Bakit nagbago? Bakit nagbago? Ganito. Ay, hindi siya nagbago. Grabe itong si Maharlika. Hindi daw nagbago. Kasi, kung, anong sabi niya? Kung totoong mabait siya, hindi inborn yung pagiging mabait. Sabi ni Maharlika. Mulat sa pool, ganyan na yan. Lang, plastic lang. Kita, hello. Ganon. Nakoy, sinilaysay ni Maharlika, gaano sila ka-close nung una. Grabe. So, mas close, sa napakinggan ko, mas close si Maharlika kay First Lady Lisa kaysa kay Sas. Kasi si Sas, limited yung pagkakataon na nag-meet sila. But kay Maharlika, maraming beses. Mga text messages, tawag, gano'n. So, yung sabi ni Maharlika nga, hindi siya nagbago. Ganyan na talaga ang ugali niya.
manluloko na yan. Ganon ang pagkano niya eh. Basta, ang taong mabait, nagsimula kang mabait, mabait talaga yan. Mamaya ito na si Roy, natawa ako kay Kaloy. Sabi niya, ito yung lista ko, alam nyo, ang scammer, mabait nung una. Kalaunan, wala na, maldita na. Doon ako natawa, kaya ang title natin, Greatest Scammer, question mark. Kay Caro yan, ako, opinion ko lang ito na ako naman, anong impression ko is mabait na bago. So, next tanong is, kailan na bago? Kay Sasasot, yung yung panunood ng F1 race. Yung unang taon ng pag-upo niya, October ata. Bumagyo sa Northern Luzon, may namatay ata ng mga tao doon, miniro ba? Tapos, yung sumibat itong grupo ni PBBM, First Lady Lisa, Congressman Marcos, Tambaluslos, sumibat, nanood ng F1 car race. Yun ang sabi ni Sasasot. Kaya doon nagsimula, nawalan na siya ng amor o paggalang kay First Lady Lisa. Tapos nasundan yung EDCA. Yun na yung nabantayan ko kay Sasasot. Wala, sabi ko, bakit kinukontra na ni Sasasot si PBBM? Alarmado ako nung una eh. Kasi bago magka-eleksyon, grabe itong Sasasot na die-hard BBM loyalist, Marcos loyalist. Yung pumunta siya sa isang eskwelahan sa Cavite ba yun? Guest speaker siya. Pinatayan siya ng ilaw, pinatayan siya ng microphone, salita pa rin. Grabing nagkagulo. Laking kwento nun. Kaya lang, pinakita talaga ni Sasasot ang pagiging BBM supporter niya. Ngayon, nabaliktad na. Dahil sa IDCA. Si Maharlika naman is, sabi niya, Mayo pa daw, before election, nakita niya na ang kaibahan. Yung sa campaign headquarters ng Marcos Camp na ulit-ulit na itong kinikwento ni Maharlika na ibang treatment ni First Lady Lisa ang mga tao sa labas, mga ordinary Marcos loyalists, hindi man lang pakainin, tubig, wala lang, pinapabayaan lang. Tapos sa loob ng campaign headquarters, bumabaha ang pagkain. Yan, doon na nagsimula si Maharlika. And then, after that, inauguration, June, August, bumira na siya. So, kaya nung bumira na si Maharlika, na-shock din ako. Anong nangyari kay Maharlika? Die-hard Marcos loyalist na to a point na parang kakasuhan pa ni Kiko Pangilinan dahil sa pagdidepensa niya sa Marcos family. Tapos biglang bumana. Natakot ako, makakasuhan ito. Then, medyo close din kami ni Madam Maharlika kasi ang BFF niya, hindi ko lang banggitin pangalan, nasa US, masugit ko rin subscriber. Kaya yung common friend kami, yun. Nakapadala nga ako sa kanya ng dark chocolate. Kaya ina-advertise niya na sa kanya. So, naawa ako, nabalaka ako sa Bisaya. Worried ako nung grabe na ang batikos ni Maharlika kay First Lady PBBM. Baka kasuhan o anong mangyari sa kanya. Ganun. Then later on, napansin ako ni Maharlika. Tinanong niya sa amin yung common friend namin, bakit si General tahimik? Hindi naman siya umiinig. That was the time na sinabihan ako ng aking mga anak na, Daddy, huwag ka nang mag-vlog tungkol sa politika. Delikado ka. Enjoy your retirement. Yan. Nag-lay off ako sa politika mga 2 or 3 months. Yan yung panahon na kasagsagan ng banat ni Maharlika. Ako naman, charity vlogging, yung Talanding 10 City, Word of God, and then health tips. Ganun lang ako noon eh.
kailan, kalaunan. Kasi nakikinig pa rin ako kay Marlica. Pinag-aaralan ko yung mga expose niya. Mga itok, mga 4 or 5 months. Tapos, mayroon akong best friend na nanonood din kay Maharlika. Yun na yung nag-open sa akin. Johnny, nandyan ka naman lang sa vlogging arena. Mag-ingay ka na. Kasi nakikita ko, iba na ang landas ng ating manok. Kasi, kaparehas ko yun, Marcos loyalist yun eh. Kinampanya namin si PBBM nung una, BBM pa. Tapos, ako, may nakikita na akong mali. Kailan ayokong magsalita. Ayokong mambatikos. Ayokong masira yung aking security, peace of mind. Retirado na po. Bakit ko pa babanggain ang nakapwesto? Parang gano'n. Kailan, nung kinausap ako nitong friend ko, makatulong yung pag-iingay mo. Baka sakaling magising sila, sundan mo na si Maharlika. Kasi si Maharlika, sabi niya, well-researched yung mga topic niya with the evidences, with the documents. Pag nag-expose yan, okay ako kay Maharlika. Yun na, nagsimulan ako. Siguro mga pang ilang buwan ko ito, 2-3 buwan na akong sumasama sa kulto ni Maharlika, ni Sasasot, ni Bagong Lipunan. Anyway, kung ganito, makakatulong ako, why not? Kahit may threat, bahala nang hindi ko ma-enjoy ang aking retirement. Nasimulan ko na ito, tuloy, para bang naulanan ako, magpakabasa na lang sa ulan, maligo na lang ako sa ulan. Tuloy-tuloy na ito. Kambuat may tayo, sabihin nilang ipapatumba. Sige, come on, bring it on. Tumba niyo ako, bahala kayo. Total, my life is secured in God. I have surrendered my life. Ano yung kanta ko sa umaga? I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender all. Nag-ABC na po ako, yung Gospel, Good News, Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, tinanggap ko. A, I accepted that I am a sinner. B, believe, naniwala ko na matay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ko. C, I have committed, I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Kung itumba ako ng administrasyon ito, so be it. Goodbye, world. Welcome to heaven.